Mapagpalang araw, kaibigan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos sa ating pag-aaralan ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Po, napakagandang bulay-bulayin. Okay. Pero ganun pa man, bago tayo magbubulay, papalahot, ay iingi muna tayo ng tulong sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo ay sa mga Poemen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ating tatalakayin ay patungkol pa rin sa ito naman ang ating papaksayin naman ay tungkol sa patay. Malapit na po ang pagdiriwang kapistahan ng mga patay sa November 1 at saka November 2 na kusahan ng mga tao ay sama-sama nagpupunta sa mga sementeryo upang bumisita sa kanilang mahal sa buhay, upang magbigay ng respeto. Nung araw, medyo solemn ang pagpunta sa mga sementeryo . Pero ngayon, ang nangyayari, para ka nasa diskuhan. Buti na lang may kuminsan pinagbabawal yung mga maingay. Yung mga sounds na malalakas. Po, yung mga nagdadalang baraha, nagsusugal, tongits, or lucky nine, at kung ano-ano pang mga pampaingay, especially yung mga bata. Ngayon, pinagbabawal na po yan. Ano po, pag pupunta ka sa sementeryo, at meron ding pagpipintura ng mga puntod. Merong schedule na binibigay ang mga city hall ng bawat syudad na nakakasakop sa sementeryo kung kailan kayo magpipintura, hanggang kailan kayo magpipintura. O may deadline. Yan naman ay nangyayari taon-taon na. At marami rin kumikita dyan. Kagaya ng mga naglilinis ng nicho. Kung ayaw mong maglinis, bayaran mo na lang yung mga naglilinis. Kahit pa paano, kumikita yung mga tao. Ano po? Diyan naman yung mga nagtitinda ng mga bulaklak, nagtitinda ng mga kandila. Kung wala kang dalang kandila, wala kang dalang bulaklak, pagdating dyan, maraming nagtitinda, bahala ka ng tumawad-tawad sa mga nagtitinda. Depende sa presyo po yan. Nasa iyo, kung gusto mong tawaran, nasa iyo naman. Nasa pakiusapan. At meron din nangyayari dyan, nagtulos ka ng kandila, naglagay ka ng bulaklak, nang umalis ka, meron naman mananalisi, kukunin yung kandila, kukunin yung bulaklak. Ika nga, sabi nila, yung bulaklak ibebentang muli. Maraming dyan, maraming nangyayari. Yun namang, okay. Ako, ang ko dyan, yung undas, maganda yan, parang reunion yan.
Pag hindi kayo nagkikita magkakamag-anak ng maraming taon, sa mga pagpunta ng mga nicho, sementeryo, nagkikita-kita kayong pamilya. May mga sementeryong pribado, may mga sementeryo naman pampubliko. Parehas lang yun. Pareho sila sementeryo yun. Nagkatayo yun sa pribado parang mayaman. Yung sa publiko parang mahirap. Pero parehas na patay yun. Wala naman talagang ano dyan. Pinagkaiba. Siyempre, alam niyo naman ng mga tao, gusto nila, medyo mayroong dating. O yung iba naman, walang kadating-dating. Okay. Papalaot tayo sa pag-aaral. Pagpatay ng isang tao, ang nakalagay sa Biblia, kapag ang isang tao namatay, tignan natin kapag ang isang tao patay. Okay, babasa tayo. Sa 9:27 ng Hebreo, meron nakasulat ng kagaya po nito. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom, ayun maiksi lang ang nakalagay, itinakda. So, yung kamatayan pala, nakatakda. Ang nagtatakda ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos mamamatay ka, mamamatay ka. Pero pag sinabi ng Diyos hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay. Kasi yung buhay mo galing sa Diyos. Kaya siyang may control ng yung buhay. Apo. Siya may control ng yung buhay. Bakit ganon? May mga sinaksak na napakaraming saksak pero hindi namamatay. Pero yung mga nasaksak ng isa lang, patay kagad. May takda ang buhay ng tao sa dito sa mundo. At yung takda ng buhay mo, hindi mo alam kung kailan magaganap yun. No? Kaya maganda, meron pa yung Biblia. So, binasa natin ang Hebreo 9:27. Litin natin. Itinakda sa mga tao. Ang tinakdahan tao, hindi hayop, hindi halaman, hindi isda, o kung ano man. Tao. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay o mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. So may paghuhukom palang magaganap sa tao. Kailan magaganap? Pagkatapos na dumating yung takda ng iyong buhay na mamatay ka. Yung kamatayan mo, hindi yun. Hindi yun. Kumbaga sa pintuhan, yung kamatayan mo, siyang magbubukas sa paghuhukom ng Diyos sa iyo. Opo. Yun ang dahan para uukuman ka ng Diyos after na mamatay ka sa iyong katawan lupa. May mga tao naman hindi sila naniniwala. Yun daw paghuhukom na sinasabi ng Biblia dyan sa 9:27.
27, at saka mo lang malalaman yan kapag ikaw ay patay na. O, napakalabo kanilang doktrina. Yung mga nagsasabing at saka mo lang malalaman pagpatay ka na. Nakalimutan yata nila kapag namatay ang tao, wala na siyang, mawawala na lahat ng kanyang kaisipan. Paano ba alam? Kailangan meron kang proven ebidensya. Ano yan? Mabubuhay kang muli sa lupa? Nasasabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, ganito, ganyan? Hindi. Kaya mas maganda, mapagandahan natin yan. Meron kasi nakalagay dito, ito yung hinahanap, Sandali, Dito si Ezekiel 18:4. Ganito nakalagay, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang tinutukoy po rito sa sulat ni Ezekiel ay tungkol sa mga tao, yung kaluluwa. Yung katawan lupa po, pag namatay ka, nandun sa lupa, babalik doon, ililibing ka. Pero, yung kaluluwa mo ngayon, ang daranas ng kamatayan na sinasabi rito. Pero hindi yung kamatayan na mamamatay ka. Hindi. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ayan. Yung kaluluwa. Yun ang dadalhin ngayon sa dako ng pagdurusa. Yan. Yun yung kamatayan. Na yung tao, pag namatay siya, bawa namatay kang iwalay ka sa Diyos, yung katawan mo, ililibing, then yung kaluluwa mo, siyang aakyat sa langit, siyang tatanggap ng atol. Yun ang kamatayan, yung atol. Pag inatulang ka ng Diyos, yun ang kamatayan na tinutukoy. Pero yung kaluluwa mo, buhay yun. Halimbawa, yung sa chapter Lucas 19, yung mayamang, okay, sandali ha. Yun tungkol sa mayaman at si Lazaro, Nung mamatay silang pareho, yung mayaman nasa apoy ng pagdurusa. Yun ang kamatayan. Yun yung kamatayan. Ito sa Lucas chapter 16, 19 hanggang
31, mahaba yun, no? Kukwento ko lang. Pareho pong namatay yung mayaman at saka yung mahirap na si Lazaro. At yung mayaman na walang awa sa mahirap, hindi siya marunong magbigay. Araw-araw na nga yung mahirap, so si Lazaro, nandun sa kanyang pinto ng kanyang bahay, hindi mang maalalang abutan ng pagkain nitong mayaman. Kaya nung mamatay sila dahil wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa, na malaya niya, pagmulat ng kanyang kaluluwa, nandun na po siya sa apoy ng pagdurusa. Yun po yung kamatayan o yung atol ng Diyos na kapag ikaw ay mamatay. Kaya yung ginagawa nila na pinagdadasal pa yung kaluluwa ng namatay, idinudulog nila sa Diyos na sana yung kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay ay sama ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Wala na yun naukuman na yon. At saka ang paghingi ng kapatawaran, yung iba, sabi patawarin mo po si Juan de la Cruz, ganito. Ang paghingi ng tawad, yung may sala, ang iingi ng tawad. Iingi ka ng tawad sa Diyos hanggat malakas ka, may pagkakataon ka pang humiling ng patawad sa Diyos, yun mo gagawin. Pero pag patay ka na, kahit ipagdasal ka pa nila, ilapit ka pa nila sa Diyos sa pamagitan ng mga iba't ibang klaseng panalangin o rituals, para hingi ka ng tawad sa Diyos, wala na pong epekto yun kasi patay ka na. Kaya yung pagpapatawad ng Diyos sa mga taong nabubuhay dito sa mundo bago sila malagutan ng hininga. So yung dalawang karakter po rito, si Lazaro at saka yung mayaman, na walang abag, walang pag-ibig sa kapwa, yun, nando sa apoy ng pagdurusa. Yun po yung kamatayan. Nandun po siya sa apoy ng pagdurusa. Hindi yung kamatayan na walang kaluluwang namamatay. Tandaan nyo po yan. Yung kaluluwa po tumatanggap ng atol ng Diyos. Yung katawan mo may iwas sa simenteryo kung saan man nakabaon yan, yung katawan mo. Pero yung kaluluwa mo, garantisado, once na umiwalay na sa katawan mo yung kaluluwa mo, akyat sa langit yun, babalik sa Diyos upang tumanggap ng atol kung ano ang kanyang ginawa dito sa ibabaw ng mundo. Kung anong ginawa mo, doon ka tatanggap ng atol. Yun yung sinabi niyang mamatay na minsan. Then pagkasunod ay ang paghuhukom. Kaya nga sinasabi ng mga ngaral, okay, nabasa natin itong Ezekiel 18:4. Sabi ng Diyos, lahat ng kaluluwa sa akin. Naalala niyo pa ba yung mayabang na si Apollo Kibuloy, yung barkada ni Duterte, na manyak sa laman, na ngayon nasuntuhan siya, nakakulong ngayon? Ang kapal ng mukha, sabi nga ng mga meron, tumatakbo pa siya na senador. Di po ba? Anong sabi niya sa kanyang mga video nung araw? Lahat ng kaluluwa ninyo akin. Aba. Counterfeit, kinounterfeit niya pa ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa akin na lahat ng kaluluwa. Yung Ezekiel 18:4. Ano sabi niya? Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Pagkatapos sinabi ni Kibuloy, kinounterfeit niya ang Diyos, sa akin lahat kayo. Hindi kayo makakapunta sa kingdom of God ng aking ama. Ang kanya daw ama si Jesus. Kung hindi kayo dadaan sa akin. Kaya sabi niya, lahat ng inyong kaluluwa o lahat ng tao, dadaan kayo sa akin. Ayun, nakakulong. Ang walang niya. Ang lakas parang ang kapal na mukha, kumakandidato ba senador? Akala niya siguro kung manalo sa senador, hindi siya nakakulong. Nakakulong siya. Naalala niyo ba si naging senador Trillanes? Meron siyang kaso sa panahon ni GMA, ni dating Pangulong Gloria. Natulan sila.
ng rebellion. Natulan sila, nakakulong, pero nanalo siya senador. Tumakbo siya senador habang nasa kulungan at pinalad naman manalo pero nakakulong. Senador nga siya pero nakakulong siya. Ganon din mangyayari kay Kibuloy kung palari siyang iboto siya ng mga tao o mananalo siya pero nakakulong siya. Kasi nga yung asunto niya na rapist siya ng bata at marami pa siyang asunto di lang dito kundi sa Amerika pa. Ngayon, nasa inyo yan, kayong mga botante, kung iboboto nyo yung manyak at rapist na si Kibuloy, nasa inyo yan. Pagka binoto nyo siya, ibig sabihin, pumapayag kayo sa masamang gawa. Ganun lang kasimple yun. Ibig sabihin, sa demonyo kayo. Eh bakit? Masamang ginawa niya, tapos tinatangkilik nyo pa siya. O edi sa demonyo ka rin, edi sa demonyo kayo, sa demonyo kayo ni Satanas. Okay, balik tayo sa iso. Bakit napunta kasi doon? Kasi po binasa ko itong Jeremias Ezekiel 18:4. Ano ba? Ngayon, meron pa nakalagay dito, sabi nyo. Ito, okay, mahaba lang, dito sa verse 10, sakaling magkahanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao, at hindi sumusunod sa alinman sa mga tuntuning ito, 11, bagkus ay nakikisalo siya sa mga handaan sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, 12, nangahapi ng mahihirap, magnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, 13, at nagpapatubo. Pagkatapos okay, at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayoy, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Yung palang parurusahan ng Diyos ng kamatayan doon sa puwi ng purgatorio. Wala palang purgatorio. Impyerno. Ikaw palang may kasalanan. Wala palang ibang may kasalanan kundi ikaw. Kaya kumbaga, habang nabubuhay ka dito sa lupa, sinasabihan ka, masama yan, kaibigan, huwag mong gawin. Dahil sa matigas ang dibdib mo, akala mo, magaling ka, akala mo, matapang ka, binabaliwala mo yung mga payo ng yung mga kakilala. Kung parusahan ka man ng Diyos after death, pagkatapos ng iyong kamatayan, tatanggap ka ng hatol mula sa Diyos, wala palang ibang sisisihin dyan, kundi ikaw. Maliwanag po nakalagay, tungkol sa anak, Ezekiel 18, 10 hanggang 13. Ikaw palang talagang may sala. Ikaw, kung sino yung gumawa, ikaw yung mananagot. Ginawa mo yan. Kaya, hindi ka pwedeng magturo sa langit sa hukuman ng Diyos na halimbawa sabihin mo, kasi po si ganito sinama niya po ako sa ganyang gawain. Si ganito naman sinama naman ako sa ganitong gawain po. Hindi. Alam nyo, binigyan tayo ng magandang kaisipan ng Diyos. Gamitin natin sa tama yan. Alam mo namang mapapasama ka sa papasukin mong trabahong ganyan, pinagpatuloy mo pa. Ikaw na rin ang
sabi nga nila, kung ayaw mo, wala silang magagawa. Halimbawa, yung mga iba. Halimbawa, sabi ng yung mga nababalita. O, kaya kung minsan, sila pa yung sinisisi ng mga tao. Yung mga nagre-reklamo. Kasalanan nyo yan, sabi ng mga tao. Halimbawa, meron ka cellphone. Naglalakad ka sa kalsada, nagse-cellphone ka. Tapos may biglang dumaan na motor, inatak yung cellphone mo. Meron palang tali yun. Nakaladkad ka sa motor at namatay ka. Oh, di ba? Sasabihin nila, pag nahuli yung nangablot, galit sila doon kasi pinatay mo yung anak ko. Ganun ang sasabihin ng magulang. Pero hindi nila alam yung anak nila habang naglalakad. Kaya yung anak ni Cherry kanina, pababa sa hagdanan, sabi ko, itabi mo nga muna yung cellphone na yan, bumababa ka sa hagdanan, naglalaro. Baka ka mahulog dyan ka ako. O, halimbawa, nahulog yung bata, sino may kasalanan? Di siya. Sinabi ko nang wag. Hindi ba yung merong nabalita no, namatay? Nagse-selfie, nahulog, patay. Oh. Sino may kasalanan nun? Hindi kasalanan niya. Magse-selfie ka, hindi mo naman tinitingnan yung inatrasan mo kung mahayos ba o hindi. Ayun, nahulog, namatay. Kaya sinasabi nila, kasalanan mo yan. Sabi nila, nagse-cellphone ka, ba naglalakad ka, inablot ngayon. Oh. Tapos, ang mangyayari, galit pa yung magulang doon sa nangagaw. Sabi na, kung hindi mo inagaw, di mamamatay. Kung di ka ba naman talagang naglalakad ka, oh. Kaya sabi ng Biblia, ikaw ang may kasalanan kung hatulang ka. Kaya ang payo ng Biblia, bago tayo mamatay, kaibigan, ito, sa mangangaral, may payo, tandaan nyo, kung may langit, may impyerno. Tandaan nyo, kung may impyerno, may langit. Dalawa lang naman ang patutungan po ng tao pagdating ng araw. Kung hindi langit, impyerno. Kung di impyerno, langit. Ngayon, nasa inyo po yan kung gusto nyo sana kayo makarating. Kung gusto nyo po sa langit, di gawin nyo po yung paraan ng tagalangit kung ano yung batas niya. Kung gusto mo sa impyerno, di labagin mo na lang ang lahat ng gusto ng Diyos. Sigurado, impyerno ka. Bakit? Lahat ng ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa mo Yun ang nakalagay po sa Ezekiel. Binasa natin doon sa chapter 18 na pinakita po yung gawa ng tao. Kaya sabi niya, kasalanan mo, ikaw ang gumawa niyan Okay? Mangangaral chapter 12. Ito po yung payo. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabatahan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Di ba pagka may sakit ka na, naalala ko po yung chairman. Ngayon, hindi na siya chairman, natalo na siya. Na-stroke po siya. Alam niyo po, sabi sa akin ng dating chairman, Pastor, gusto ko nang mamatay. O, kita niyo po. Hindi na po niya, nung hindi siya na-stroke, nung chairman pa, lahat ginagawa niya. Kaya sinusumbong siya sa akin ng mga sa kabarangay niya. Hindi talaga yung ginagawa niya. Lihis talaga. Kumbaga, pasarap. Pero nung ma-stroke siya, gusto na niyang mamatay. Tinanong ko siya, ba't mo naman gustong mamatay? Nasagot niya po, nahihirapan na ako. Kasi na-stroke Nahihirapan na ako. Kaya gusto ko nang mamatay, sabi niya. Ano po?
sino may kasalanan kung sakaling namatay siya? Di siya rin. Siya magdurusa. Kasi, sabi ko nga po, binigyan tayo ng utak ng Diyos ng mahayos. Di gamitin natin sa mahayos. Alam mo naman mapapasama ka sa ganyan, ba't mo gagawin yan? Halimbawa, yung shabu. Alam mo naman, dudurogin ng shabu ang utak mo. Shabu ka pa ng shabu. Itit ka pa ng itit. O, anong mangyayari? Dudurugin ng shabu ang utak mo. Nung nadurog yung utak mo, wala nang laman. Di ba na? O, lahat na lang na. Kaya ganon, tandaan nyo po yan. Kung sino po yung may sala, ikaw ang may gawa niyan. Ikaw pa rin. Kaya nga sabi nitong mangangaral, before. Abang malakas tayo, sabi niya, hanggat ay hindi pa dumarating yung hindi mo na gustong mabuhay pa, alalahanin mo ang Diyos. Kailangan po, laging nandyan po ang Diyos, handa naman siyang tumulong, na ano man pong gawin natin, wala naman tayong magagawa. Ang Diyos ay Diyos. Wala pa tayo, wala pa yung mundo, Diyos ay Diyos na. Nung magkaroon ng mundo, Diyos ay Diyos pa rin. At kung mawawala na itong mundong ito, ang Diyos ay Diyos pa rin. Siya pa rin noon, ngayon at in the future. Kaya tandaan nyo po yan. Kaya yung nasa simenteryo, pinagdadasal na, Panginoon, kunin mo po yung kaluluwa ni Wandila. Hindi na. Nonsense na po yan. Hanggat nabubuhay kayo, panguli. Nang nangaral si Jesus po, nangaral? Sa 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus, itinuturo niyang, nagtuturo siya. Teaching. Anong kanyang tinuturo? Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Magsisi at talikuran. Hindi niya sinabi magsisi lang kayo. Ang nakalagay, pagkatapos mong aminin sa Diyos yung iyong mga kasalanan, ang sabi doon, talikuran mo na yung binanggit mong kasalanan. Yun ay tanda ng yung pagsisisi, pagtalikod. Yung iba sabi niya, pinagsisisihan ko na yan. Ang tanong, tinalikuran mo na ba? Pag hindi mo tinalikuran, yung sinabi mo, matagal ko nang pinagsisihan yan, useless lang. Walang bilang yon. Kumbaga sa salitang zero pa rin yon. Walang bilang. Ano po? Tandaan nyo yan. Tandaan nyo po, kaibigan. Bago tayo iga na may salamin sa harapan, mas magandang magsisi na tayo at talikuran kung ano man yung masama nating gawa. Bago man lang dumating, sapagkat ang kamatayan wala pong nakakahalam. Sabi ko nga sa inyo, dito sa amin, ang dami ng saksak ng babae, pero hindi siya namatay. Pero yung iba, isang saksak lang, patay na. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating paksa tungkol sa mga patay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Napakaliwanag ng iyong turo at aral. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus, kung sakali man, yung mga nanonood ng video nito, marami pa silang hindi liis yung kanilang paniwala. Panginoon Diyos, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Kaibigan, like, share na share. Yung mga nasisiyara, mag-share kayo. Kung meron kayong ganitong Biblia, basahin nyo. Baka kala nyo, kuskus kayo. Wala. Walang dagdag, walang bawas. Nagbabasa tayo. Naghahanap tayo ng talata, no? Sige po.
Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!